Isang pinagpalang umaga po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man po kayo sa mundo. Muli po nagbabalik po ang Binagong Buhay. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages kasama na rin ang NTF Aircraft Facebook page. So ngayong umaga, May 19, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Kin. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po si Rose. Yes po, at sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang Binagong Buhay. Buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, inialay po namin ang oras na ito para sa inyo upang amin pong pag-usapan ang inyong kabutihan sa sangkatauhan. Nais po naming maramdaman ang inyong presensya sa aming mga pagtalakay at sa pamagitan po ng aming panauhin ngayong umagang ito, nais naming maihayag, Panginoon, ang katotohanan at gayon din, Panginoon, maging daan ito para sa kapayapaan, para po sa kasaganaan at katahimikan ng aming pamayanan. Idinadalangin namin din po ang aming bansa, Panginoon, na kayo po ang humawak sa aming pong mga leaders, patuloy bigkisin ng isang tali ng pagkakaisa at sama-sama nilang pagpasyahan ang mga pagpapasya para sa pag-unlad ng aming bansa at sa kapakanan ng mamamayan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig po ninyo sa aming mga dalangin at ipagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Robert. Kamusta na po kayo? Pastor, Ate Rose. Busy po? Si Ate Rose ay talagang biyahe, nasa biyahe. At ako naman ngayon ay stay at home, Ay, wow. for the whole week. At God is good. Tayo po ay makapaglilingkod naman sa ating pamilya. So, maaaring ipakilala na natin, Ate Rose, ang ating panauhin ngayong umaga. Ayan po, good morning po sa lahat ng ating tagapakinig. At ngayon po ay ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya po ay kasalukuyang nagsisilbi na bilang head ng CPP-NPA and DF Peace Process Office sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Aking ipinapakilala po si Director Nolly Mafili. Good morning, sir. Good morning, Director. Yes, Rose, Pastor Robert at Kin, magandang umaga sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ng Ang Binagong Buhay. So, nagpapasalamat po ako sa ngalan po ng aming pinuno na Secretary Mel Sarmiento. Nagpapasalamat kami dahil sa pagpapaunlak dito sa inyong programa para magpagbigay ng impormasyon sa mga programang itinataguyod ng ahensya, specifically ng UPAPRO para po sa ating mga former rebels, kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes po, isang karangalan at kagalakan po namin na kayo po ay makapanayam ngayong pong umaga, Director Nolly. At kami po ay nagagalak, kaisa niyo po ang istasyong ito, kaisa niyo po ang Adventist World Radio para po sa panawagan, para sa kapayapaan, para po sa pagkakaisa at panunumbalik sa ating pong Panginoon at sa ating pong gobyerno. So peace, unity, and reconciliation, those words are biblical statements na kinakatigan at pinaniniwalaan po natin sa ating pong palatuntunan ito. Yes, tama, Pastor Robert, ng programang ito ay talagang napakaganda para magbigay pugay sa ating mga kliyente, lalong-lalo na ating mga kasamahan na dating rebelde para sa ating kapayapaan. So, Director, para po sa ating mga manonood, sir, Sir, ano po ba ang OPAPRO at paano nakakatulong ang ahensya sa pagsulong ng kapayapaan sa ating bansa, sir? Yes, tama, Kini. Ang OPAPRO po or ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity
ay ang ahensya ng ating pamahalaan, no, na nangangasiwa ng pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa, lalong-lalo na ang pagkakasundo sa ating bansa. Layunin din ito na bigyang wakas ang armadong tunggalian dito sa ating lipunan sa pamamagitan ng seguridad, pagbibigay ng seguridad at pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga dating rebelde, kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad. Of course, napakahalagang bagay din na ang pangmatagalang kapayapaan para sa ating lahat, no. Napakalaki rin ng suporta na ipinapapel ng ating local government units sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa. Lalong-lalo na ang pag-implementa ng local peace engagement at yung transformation program na isang estratehiya para makatulong sa ating mga kababayan na dating rebelde para magkaroon ng magandang kinabukasan. Of course, sa pakikipagtulungan ng UPAPRO, sa mga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan ay may isang katuparan ang implementasyon ng mga programang ito, lalong-lalo na yung of course, infrastruktura, edukasyon, at naging daan upang maramdaman ng ating mamamayan ang tunay na benepisyo ng kapayapaan. Ayan. Napakaganda. Napakaganda po talaga ng layunin ng UPAPRO at napakalaki ng tungkulin nito upang siguruhin na makakamit natin ang tunay na kapayapaan dito sa ating bansa, no, sir? So itong OPA-PRO, matanong ko lang para po sa kapakanan ng atin pong tagapakinig. Ito po ay isang sangay ng atin pong gobyerno under the office of the President. Tama po ba? Tama po, Pastor. Ito po ay isang sangay ng ating gobyerno na nangangasiwa nga ng pagkakasundo ng kapayapaan. Actually, ang UPAPRO ay, kung babalikan natin yung NTF-ELCAC, ito ay yung co-chair din ito ng local peace engagement at yung EAP o yung ECLIP at Amnesty Program na kabilang sa mga 12 clusters ng National Task Force to End Local Conflict. So, ito pong OPA-PRO Director, ay meron po bang kailan po ito naitatag sa ating pong bansa? Of course, ang UPAPRO po ay actually matagal na po ang UPAPRO, 1996 pa po ito, no. Dati pang UPAPRO po ito, no. Dati pang UPAPRO ito yung Executive Order number 3, no. Pero ito ay inamendahan ng Executive Order 158, no, na kung saan pinatatag ang tawag dito, ang mandato ng UPAPRO at nangasiwa para sa kapayapaan ng ating bansa, no. Ito ay sinama na yung Peace, Reconciliation and Unity, no. Ito ay isang expanded government peace framework approach ng ating pamahalaan. Kasama na dito, of course, doon sa yung 5, di ba, mayroon tayong 5-point peace agenda ng national government, of course, na pinangunahan ng ating Pangulo. At kasama dito yung ending yung local armed conflicts sa CPP-NPA. Maraming salamat po, Director, at sa pagpapaunlak niyo po sa amin pong imbitasyon ngayon pong umaga at kayo po ay maging panauhin ng Ang Binagong Buhay. So sa amin pong pagbabalik, ibabahagi po ni Director Noli kung paano po tinutulungan ng OPA-PRO ang ating pong mga kababayan na nais pong magbagong buhay at kami po ay magbabalik, mga kababayan, matapos po ang isang napakagandang awitin.
sa isip mo. Ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi kanya pababayaan, ialay ang lahat sa kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kasama po muli namin si Director Noli Mapili. Director, paano po hinihikayat ng UPAPRO ang ating mga kababayang naging miyembro ng armadong grupo na bitawan ang kanilang armas at yakapin ang kapayapaan? Yeah, maraming salamat sa iyong tanong, Rose. Actually, hinihikayat po natin sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng maayos at mapayapang kinabukasan na nag-aantay para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Of course, sa tulong na rin ng localized peace engagement, nagkakaroon ng bukas na dialogo pamamagitan ng pamahalaan ng mga miyembro ng LGU, mga komunidad at nating miyembro ng armadong grupo upang marinig at matugunan ang kanilang mga hinaing. So kasama rin dito ang pagbibigay ng mga iba't ibang intervention gaya ng livelihood assistance program, mga skills training, education, housing at iba pang serbisyo upang matulungan silang makapagsimulang muli. Ang mahalaga rito ay maipadama sa kanila na handa silang tanggapin muli ng gobyerno. So yung local peace engagement ay napakahalaga. Ito ay nagsasabi, local peace engagement is actually making peace, at yung transformation program naman, ito yung sustaining the peace or para doon sa reintegration ng ating mga former rebels, no, sa komunidad. So, Director, so dun sa ginagawa po ng OPAPRO, ano po, na advertisement o kaya mga programa, let's say programa, iba't ibang mga advokasya, panawagan sa mga kasalukuyang armado at saka yung mga nagbalik loob sa gobyerno. So, this is a program both doon sa mga FR natin, sa mga former rebels natin, at ganun din, mayroong mga programa doon sa, ibig sabihin, yung mga magsusurrender pa. So, kasama po sila. So, ngayon po, ang akin pong gusto pong itanong, ano po yung karaniwang nakikita ninyong pangunahing pagsubok ng mga na kinakaharap ng mga dating membro ng armadong grupo
at iba pa na nais pong magbagong buhay, ano yung mga reservations nila, ano yung mga pangunahing kinakaharap nilang mga pagsubok o meron ba silang mga fear o mga considerations? Okay, so tama, Pastor. Isa sa pinakamalaking hamon, no, ay ang pagbabalik ng muli at muling maging normal ang kanilang buhay, no. Marami sa kanila ang nahihirapang makahanap, of course, ng trabaho. Hindi madali rin maghanap ng trabaho, pagkakitaan, at minsan ay nakakaharap pa ng mga diskriminasyon. But of course, sa pagtutulungan ng ating ahensya, ng mga lokal na gobyerno, ito ay isang convergence efforts para maibigay yung mga pangangailangan ng ating mga nagbalik loob na. Dito po mahalaga ang papel ng local government units dahil sila ang katuwang ng UPAPRO sa pagbibigay ng suporta at tuloy-tuloy na monitoring sa kanilang reintegration program. At sa pamamagitan ng localized transformation program, tutulungan silang magkaroon ng oportunidad at mapalakas ang kanilang mga kakayahan at muling maging produktibong mamamayan ng lipunan. So kaya nasabi ko kanina, ang convergence ng gobyerno, lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lamang ng gobyerno but of course, ang iba pang mga ahensya, civil service society ay napakalaking bagay para matugunan at ma-address ang mga pangangailangan ng ating mga nagbalik loob na. Yeah. So, Director, nabanggit niyo itong mga transformation program, mga, ito, yung local peace engagement natin. Sir, maaari niyo po ba itong ipaliwanag at ipakita sa amin yung impact nito sa ating mga former rebels at para rin sa mga gusto pang sumuko? At kung may mga programa pa ang OPAPRO para sa kanila, sir? Okay, at maraming salamat. So actually ang goal natin dito is sabi nga is yung to end yung local communist armed conflict, no. Para ma-mainstream natin yung localization ng implementation ng local peace engagement, no, ma-operationalize natin yung transformation program para ma-transform natin ang kabuhayan ng ating mga former rebels, kanilang mga next of kin at kanilang mga community. So yung local peace engagement actually may dalawang track yan, no. Ang unang track diyan is yung community consultation kung saan nagkukonsulta tayo sa mga komunidad para malaman ang kanilang mga hinaing, no, yung mga issues, concerns na pwede nilang masabi. At pagkatapos noon ay meron din namang local peace dialogue na kung saan yung mga miyembro mismo ng armadong grupo pa ay hinihikayat na magbalik loob sa ating gobyerno, no. Ito ay napakahalaga para magkaroon ng negosasyon sa lokal, no. Of course, pag nag-surrender yung mga dating rebelde, o magkakaroon na ng commitment yung ating mga former rebels para doon sa kapayapaan. At ang isa pa ay yung transformation program. Ito naman ay yung pag-transform, no, ng mga or integration ng mga former rebels at magkaroon ng isang resilient at strengthened community. So itong dalawang ito ay magkasama na sa katuparan, no, para maging maayos ang transformation ng ating mga former rebels. Of course, ang end result nito ay ang ma-eradicate natin yung violence o yung impluwensya ng armadong grupo sa mga conflict affected and conflict vulnerable areas at magkaroon din ng ng community resiliency doon sa baba at lalong-lalo na mabigyan natin ng transformation program, no, benepisyo ng ating mga former rebels, no, at eventually, no, ang mahalaga dito is yung pagkakaroon ng good governance para ma-implementa ang mga programa ito ng national government. Of course, katuwang natin nga yung local government units. By the way, no, sa pagpapatupad ng transformation program, meron tayong 4 na component na pinangangasiwaan. Ito yung security, yung pagbibigay ng seguridad sa ating mga kliyente na former rebels. Masiguro na ang kanilang seguridad ay sapat para hindi na sila manumbalik doon sa bundok, no. Of course, yung social economic program na ipinagkakaloob natin ng mga nabanggit kanina, iba't ibang programa para sa kanilang livelihood, para ma-sustain ang kanilang mga kinabukasan, mga pangangailangan. Yung confidence building measure para maibalik ang trust sa ating gobyerno between, of course, former rebels ng ating gobyerno at yung healing and reconciliation, no. Itong 4 na ito ay napakahalaga sa pagpapatupad ng transformation program para sa ating mga former rebels, kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad. Well, napakaganda, no? Napaka-holistic nung yung 4 na aspekto na diniscuss po ni Director General, mga kababayan, na talagang sisiguruhin na yung ating mga former rebels na nagpasyang magbalik loob sa gobyerno, maaalagaan ng ating pamahalaan, maalagaan ng ating gobyerno at magiging productive sila
sa lipunan po natin. So napakaganda po ng programa pong ito, lalo na po yung konsepto ng reintegration nila sa society. Alam mo, Director General, marami tayong mga na-interview, may mga fear kasi, isa sa mga fear nila, kasi kapag nagbalik loob sila, syempre may proseso po yan, may proseso. Yung iba, iniisip, baka sila ay patayin, baka sila ay o makulong, o sa halip na maging malaya sila at magkaroon ng normal na buhay, baka lalong gumulo yung kanilang buhay. Ano po yung masasabi niyo po dito sa mga komentong ganito? Mahalaga, of course, pag nagbalik loob sila, meron tayong sinasabi, di ba, yung National Amnesty Program para sa mga former rebels. Actually, marami ng mga nabigyan ng amnestia, Sa mga gustong magbalik loob pa, binibigyan din sila ng Safe Conduct Pass, ng National Amnesty Commission. And of course, katulong natin dyan ng AFP, PNP sa pagpapatupad ng seguridad ng mga ating mga kasamahan at na bumaba na, para masiguro na kapag bumaba sila ay nasa mabuti silang kalagayan. So, minomonitor sila ng ating mga security sectors at nakikipag-ugnayan din ang iba't ibang ahensya para tulong-tulong na may sa katuparan ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila. So, General, Director, so you were saying na kapag ang isa nating kababayan na nagpasyang magbalik loob, yun, nasa armadong grupo at nagpasya na magbalik loob sa gobyerno. So, sinisiguro po ng ating gobyerno na sila ay ligtas. Tama po ba? Yeah, na sila ay tama. maalagaan, na sila ay magiging maayos yung kanilang buhay. Yes, tama yun, Pastor. Sabi nga natin, yung mga nagbalik loob na, ang tawag na natin sa kanila is peace partners, peace advocates. So, katulong na natin sila. So, alam nila na ang pagbabalik loob sa ating pamahalaan ay isang magandang desisyon sa kanila, hindi lamang sa kanila, but sa kanilang mga pamilya. At tayo naman, ang commitment natin sa kanila is yung suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang yung pagbibigay ng mga livelihood program. Sabi mo nga, Pastor, ang importante dito is mabigyan ng karampatang tawag dito, kaukulang lunas yung seguridad nila. Dahil, of course, alam naman natin, pag bumaba sila is maraming mga elemento na yung kanilang mga former nakasama na nasa lupa sa ngayon ay isang balakid, But of course, sa pamamagitan ng sama-samang pagpapatupad ng mga programa ng ating gobyerno, so maiiwasan natin yung mga bagay na yan. So, ang UPAPRO at ang gobyerno ay bukas doon sa iba pang mga armadong grupo na nasa lupa para hikayatin pa sila na bumaba. At katulong na natin dito ang mga former rebels, Actually, marami ng mga former rebels sa katulong dito na hinihikayat ang kanilang mga kasamahan na bumaba ng dalim because naramdaman nila yung seguridad na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Kaya nga sigurado sila na kapag nahikayat nila ang kanilang mga kasamahan pababa dito sa ating gobyerno para maging katuwang na sa pagpapalaganap ng kapayapaan, ito ay isang tulong na rin nila sa kanilang mga kasamahan para sa pagbabagong buhay. Yes, so, yes, Kin. Oo nga po pala at ulitin ko lang po, nagpahayag na ng suporta ang ating Pangulo sa pag-extend ng amnesty program. So antabayan na lang po ninyo ang mga susunod na announcements para po dito. At ayun, nais ko lang din malaman, Ate Rose, bilang FR, talaga bang napaka epektibo nitong mga programa ng UPAPRO para sa ating mga FR at para sa mga nais pang sumuko? Sa tingin mo, Ate Rose, bilang isang FR? Yes, syempre si Ate Rose talagang makapagsasalita yan. Siya mismo, FR, ano ba yung kalagayan niya ngayon? Ano yung ginagawa ng gobyerno para sa kanya? At ano yung kanyang masasabi tungkol sa mga iba't ibang programa ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan? Ayan, at maraming pong salamat, Sir Noli, kasi sa ngayon po ay sigasig po ang ating OFAPRO, lalo't higit sa usapin po ng livelihood program, sa usapin ng pangkabuhayan, especially po dito sa Mindoro. Napakasisipag po ng mga coordinator at saka yung mga field, kumbaga po yung mga special project team natin ay nagmula po sa hanay ng FR. Kaya kumbaga mula po sa itaas, tumatagos hanggang ito ay sa community, hanggang mismo sa dapat na paabutan. Kaya kami po lubos na nagpapasalamat kasi dito po sa Mindoro, tuloy-tuloy po ang proyekto at ang kumbaga ng UPAPRO para po sa mga nagbagong buhay. Kaya sir, thank you very much po sa
napakasigasig po ng ating nasa OPAPRO po, ano po, sa infrastructure, sa livelihood, yung mga pangkabuhayan po ng mga FRs dito na association natin sa Mindoro ay sa katunayan po ay nagpapatuloy na at ngayon po uli mag-award po muli sa galing din po yan sa OPAPRO yung mga usapin ng pangkabuhayan ng ating mga samahan ng mga FRs. Kaya maraming salamat. Si Salamat, Ate Rose. Pastor. Yes, go ahead. Maisingit ko lang, maraming salamat, Rose, sa pagbibigay ng kalinawan. No? Actually, yung nabanggit niya mga special project team, ito ay mga former rebels, no, nakatuwang natin sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kasamahan na nasa kabilang buhay, nasa kabila. No? Ito ay, sinasabi ko nga kanina, ito ay mga peace advocates, na peace partners natin. No? Actually, kabababa ko lang, galing din ako sa Region 12, no? Nagbigay ng Sustainable Livelihood Program, no? Ito yung 300,000 pesos para sa mga people's organization, no? Iba't ibang people's organization sa Region 12. Hindi lang sa Region 12, pero darating tayo sa ibang mga region at magbibigay. Katuwang natin dito ang DSWD actually. So, para suportahan yung iba't ibang livelihood program ng ating mga people's organization. Sa kalaman po, Pastor, yung na-federate na rin natin, no? Yung ating mga former rebels, no? Magkaroon sila ng sariling organisasyon para tumindig, no, sa kanila at maging sustainable ang kanilang organisasyon para sa katuparan ng kapayapaan. So si Ate Rose po, para sa ating mga kababayan, Director General, isa po siya sa buhay na patotoo sa ginagawa ng gobyerno na pangangalaga po sa atin pong mga FR. Actually, meron po silang association, Ate Rose, yung MIFRA, yung tinatawag na MIFRA, Mindoro Island Fully Reconciled Association. At sila po ay mga beneficiaries ng programa po ng ating pong gobyerno. At alam niyo po, gusto lang namin i-commend din po sa programa pong ito, yung ginagawa po ng OPAPRO, na talaga pong nakakatulong sa ating pong mga FR. At napakaganda po kasi yung ating mga FR, masisigasig sila, mga leaders po yan sila leaders yan. Pero ngayon, ang ginawa ng OPAPRO, ginawa silang leader para sa ating bayan, para sa pag-execute at implement ng programa ng OPAPRO. So napakagandang, very bright idea po na maging sustainable at at the same way, may pagpatuloy nila yung kanilang advokasya na pagtulong sa ating mamamayan. So, sana po marami pong nakapakinig sa ating ibinahagi po sa atin ni Director General. Napakarami po nating natutunan ngayon pong umaga tungkol po sa mga programa ng gobyerno para sa ating pong mga FR. Sa Mindoro po, tinatawag namin silang fully reconciled, yung mga FR. Fully reconciled. So, kami po ay magbabalik, mga kababayan, matapos po ang isang napakagandang awitin. Pag-asa mo ay napapawi
pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Muling nagbabalik ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Director Noli Mapili ng OPAPRU. Bago po tayo magpatuloy, batiin lang natin yung mga manonood natin. Meron tayong mga tagapakinig mula sa Office of the President ngayong umaga. Ayan. At magbasa rin po tayo ng mga comments sa ating social media. At napakarami pong nagko-comment dito sa ating live feed dito sa Facebook. So, from Ma'am Lucy Kiabang, good morning, ang Binagong Buhay. May God continue His blessings for you and your ministry. Maraming salamat po, Ma'am. From R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning, everyone, on ang Binagong Buhay. And happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat. And from Sir Denden Natividad, good morning, Pastor Robert, at sa inyong lahat dyan. Watching here at 5th Infantry Division, Camp Upi, Gamu, Isabela, Philippine Army. Nagpapasalamat ako ng malaki dahil sa participation ng Seventh-day Adventist Church. Dahil sa tulong ng AWR ay maraming rebelde ang nagbalik loob sa Diyos at sa gobyerno. Ayan. So, yun po. From Miss Helen Aguilar. Hello, Pastor Robert Dulay. Good morning po sa inyo at sa guest ninyo na si Director Noel Mapili. At sa kasama mo na si Ate Rose at si Kian. Good morning po sa inyong lahat and God bless sa inyong programa Ang Binagong Buhay. At sa topic ninyo, tinatalakay, God bless also to all our listeners and viewers, people around the world, and praise the Lord. Ayan. So, marami pong nakapanood ng ating live feed ngayon. Yes, so binabati ko rin, Kin, ang aking misis, ang aking mahal na asawa, watching live Ayan. sa ating programa at nakashare yan sa kanyang social media. Opo, magandang At umaga. syempre po sa binabati natin yung mga stations natin na nakahook itong programa natin sa Northern Luzon area, sa Mindoro area, at hopefully very soon makover natin ang buong Pilipinas na itong broadcast natin ay magkaroon tayo ng mga relay stations, relay na mga istasyon para mapakinggan ng ating mga kababayan ang napakagandang programa ng paglalahad sa Binagong Buhay. At syempre, mga kababayan, ngayon pong umaga, napakapalad po natin, kasama po natin, ang director po ng Director Noli po, Mapili ng ating pong OPAPRO under the Office of the President. So, yes, Kin. Ayan. May isa pa rito napakagandang comment. So, hello Pastor Robert Dulay at Director Noli. Very good ang project ng ating gobyerno. I hope na tuloy-tuloy po ang pagsuporta ng UFA groups upang marami pang matulungan ang mga kababayan nating magbalik loob sa gobyerno. Lalo na mapalapit sila sa Panginoon at magbabago rin ang buhay at makamit kaligtasan. Buhay na walang gan. So, praise the Lord. Ayan. Magandang umaga po So, sa inyong lahat. yung mga comment natin Kin, Director Noli at saka Ate Rosa, Yes. na pag-uusapan natin, yung mga comment ng ating mga kababayan, hindi nila naisang tabi na talagang itong peace, program ng ating government na lagi nating binabanggit, this is a whole nation approach. Kasali ang lahat. Hindi pwedeng sabihin na isang ahensya lang yung pwede o isang grupo lang ng mga tao yung pwedeng makisangkot. Kaya nandun talaga yung role ng pamahalaan, ng tahanan, ng simbahan, ng pulis, ng military, lahat ng ating mga kababayan, kabahagi tayo para maabot natin yung ating minimithi na kapayapaan sa ating pong bayan. Tama, Pastor Robert, kung para idugtong ko lang, no? Yung nabanggit mo na ito ay isang whole of government approach, no? Katunayan na doon sa transformation program ng OPAPRO, meron kaming 79 na probinsya na target para mabigyan ng transformation. Kabilang dito ang more or less 26,000 na mga member ng former rebels at more than 3,000 na mga people's organization. So itong mga probinsya na to ay nagkaroon na ng kanilang transformation program plan actually
para maging sustainable yung programang ito at para ma-institutionalize sa local government units, no? So ito ay tuloy-tuloy na programa ng ating local government units sa pakikipagtulungan namin para maisakatuparan at sabi ko nga para maging sustainable yung ating programa. Wow, napakaganda po na programa. Ano po na pumasok lang sa akin kung mai-add ko lang yung mga nakikinig sa atin yung iba pa na mga kababayan natin na maaring nandun pa sa kabilang grupo nasa kabundukan pa, nasa armadong pakikipagbaka pa. Meron bang official na hotline or number? Saan ba sila pupunta o sinong pwede nilang kausapin kung gusto nilang mag-direct sa NTF-ELCAC or mag-direct sa OPA Pro? Meron ba tayong official number or communication? Paano po halimbawa nakikinig sila ngayon at gusto nilang directly na kumonekta sa ating OPA Pro o sa mga ahensya ng ating gobyerno? Latigit kayo po ngayon na nasa OPA Pro at nasa NTF-ELCAC naman si Kin. Meron ba tayong mga steps na pwede nila pong gawin? Or saan sila kukonek? Mayroon ba tayong official number or hotline na pwede kayong tumawag, pwede kayong kausapin itong taong ito? So paano po, anong gagawin nila? First step, kung magpapasya po sila na magbalik loob sa ating gobyerno at sa ating pamahalaan at syempre sa ating Panginoon. Well, para sa akin, ang first step dyan is of course yung pakipagtulungan ng ating mga local government units. So pwede silang pumunta sa local government units. Of course, nandiyan ating mga AFP at saka PNP personnel para masiguro ang kanilang seguridad kung sakasakali man, no? At ito ay meron din kaming mga field implementing support unit na nasa ground ng UPAPRO. Meron din kaming area management unit sa iba't ibang lugar, no? Meron kaming 10 mga field operating units na pwedeng puntahan ng ating mga kasamahan para makipagtulungan at maibigay ang kanilang mga gustong mangyari at para matulungan ang kanilang mga pangangailangan. Opo. At marami pong avenue para access ng tulong ang ating mga nais magbagong buhay. Katulad nga nabanggit na Director Nolly, maaari tayong lumapit sa ating mga local government units at lalo na sa PNP, sa AFP at sigurado tutulungan po nila kayo. At syempre kasi mayroong silang mga atubili sila o mayroong fear, mayroong takot na yung kung sino yung lalapitan nila o sino yung pupuntahan nila. So, siguro po maidagdag ko lang rin po sa istasyon po ito ng Adventist World Radio. Pwede po kayong kumonek para ma-facilitate po namin kayo at matulungan po namin kayo na mailapit sa ating otoridad, sa ating gobyerno at masiguro po yung inyong kaligtasan. At syempre, yung mga FRD natin, ang mga association, kakilala naman ninyo Ate Rose, yung mga kasamahan niyo pa na nandyan sa kabundukan. So, posible Ate Rose, ano masasabi mo sa bagay na ito? Ayan po, kami din po bilang mga FRs Federation, ang sino man pong nais humingi ng tulong, bukas po ang ating Kadri Mimaropa, kontakin lang po ninyo. And then sa Mindoro po, ang MIFRA organization po ay handa pong tumulong sa lahat ng nagnanais po na magbagong buhay. At nandyan lang po kami para po sa ating advokasya, para po tayo ay pagtulong-tulungan po natin, kasama po natin ang ating pamahalaan, ang ating kasunduan at kapulisan, at lalo't higit yung ating mga nagbagong buhay ay handa po na tumulong sa lahat po na nagnanais na magbagong buhay. At syempre, yung ating Pastor Robert, yes po, go ahead, Director. Idagdag ko lang, Pastor Robert. Katulad ng nabanggit ko kanina, isang linya para matulungan yung mga nasa taas pa is yung kanilang mismo dating mga kasamahan na miyembro na ngayon ng Special Project Team. Ito ay kakilala nila actually. So ito yung ating link doon sa mga kasamahan nila nasa taas pa para matulungan sila na makababa. So ito ay malaking bagay na magagawa na isa sa mga tulong na nagagawa ng SPT natin. Ito ay maisakatuparan yung gusto ng kanilang mga dati pang mga kasamahan na bumaba na at go back to the folds of the law. So, yun po. Yes, so at gusto ko rin pong sabihin sa nais pong magpasya at magbalik loob sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Bukas po ang simbahan po, bukas ang ating simbahan, ang ating mga pastors, ang ating mga leaders ng simbahan ay bukas po na kayo po ay yakapin, kayo po ay tanggapin at kayo po ay maasistihan at matulungan para po sa pagbabagong buhay.
Napakaganda ng pagtutulungan hindi lamang ng mga sangay ng pamahalaan pati na rin ang ating simbahan at ang iba-iba pang civil society organization. Tulad nga nitong katulad nung kay Ate Rose, itong MIFRA. At ayon. So, Director, ayun nga, sa pagsisikap natin na bigyan ng bagong buhay itong mga kababayan natin na naging miyembro ng armadong grupo, no? Sir, bakit po ba ito mahalaga? So, bakit po mahalaga na mabigyan natin ng pagkakataong magbagong buhay ang ating mga kababayan na minsay napasali sa mga armadong grupo, sir? Okay, napakahalaga, no, para mabigyan sila ng pagkakataon din na dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang sa pagtatapos ng armadong katunggalian, at para, of course, para ma-sustain natin yung ating peace gains, no, para hindi na rin sila manumbalik pa doon sa kabundukan at mabigyan sila ng pagkakataon para magbagong buhay, no. Kapag bigyan sila ng oportunidad na makapagsimulang muli, mas magiging matatag ang kanilang pamumuhay at ugnayan sa komunidad at mas mababawasan ang posibilidad na muli silang bumalik nga sa bundok, no? So sa tulong ng OPAPRO at LGU at iba't iba pang sektor ng lipunan, mas maipapakita natin na ang kapayapaan ay bunga ng pagkakaisa at malasakit sa bawat isa. So yun po ang aking masasabi. At napakahalaga po nito, no, para hindi na sila bumalik sa kanilang pinanggalingan. Napaganda po ng Director, no? At Director, nabanggit nyo kanina yung mga special project team. Ayan, so maliban sa pagbibigay natin ng bagong buhay sa ating mga kababayan, nakakatulong din sila sa atin. Maaari nyo po bang ipaliwanag paano po itong special project team na ito? Yeah, ito ay mga dating rebelde din, no, na tinutulungan natin ng mga makatulong sa kapayapaan, no. So sila yung ginagawa nating link o peace advocates, peace partners, no, na nakikipag-ugnayan sa kanilang mga dating kasamahan. Sabi ko nga kanina, yung transformation program natin at local peace engagement, mayroong community consultation dyan. Sila yung bumababa sa mga komunidad para makipag-ugnayan sa mga tao doon at para mahikayat pa yung kanilang mga kasamahan. Actually, di ba meron na tayo yung National Federation, yung tinatawag na Buklod Kapayapaan, no? Wherein ni-unite natin, kasama of course yung NTF-ELCAC, sa pagbuo ng programang ito para maging organisasyon at tumulong sa pag-usad ng kapayapaan. Napakalaking bagay din ang ginagawa ng mga miyembro ng Buklod Kapayapaan para sa pagtahak, no, at tawag dito, reach out doon sa kanilang mga kasamahan, no. At ito ay isang programa na magpapatibay sa ating mga ginagawang programa at para mahikayat ang lahat para matapos na ang problemang yung conflict dito sa ating lugar. So napakagandang investment talaga nitong pagbibigay ng bagong buhay sa ating mga FR upang makamit natin yung tunay na kapayapaan. Napakaganda ng Director. Director, meron pa ba tayong bago tayo magtapos, meron pa ba kayong mensahe para sa ating mga manonood? Baka po may programa announcements, pa kayo. mga promotions or announcements. Sige. So patuloy pong nananawagan ang OPAPRO sa ating mga kababayan sa pagkakaisa, sa pagsusulong ng kapayapaan. Ang kapayapaan kasi ay hindi lamang responsibilidad ng isang ahensya o ng isang tao, kundi ito ay sama-samang pagkukumpuni ng ating mga programa para sa bawat Pilipino, no? So sa pamamagitan kasi ng local peace engagement at transformation program, kasama ang aktibong suporta ng ating mga LGU, patuloy nating inilalapit ang programa at serbisyo sa mga komunidad upang mas maraming buhay pa ang mabigyan ng pag-asa at oportunidad. So nais din namin magpasalamat at ipaabot ng pamahalaan ang dialogo na sa pagkakasundo at sama-samang pagkilos para sa ating ligtas, maunlad at mapayapang Pilipinas para sa susunod na henerasyon. So sabi nga natin, di ba, this is a whole of nation approach, no? So ang pagtutulungan ng ahensya ay napakahalaga para suportahan ang ating mga former rebels, ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad para sa pagbabagong buhay para sa kapayapaan. Yun lamang po at maraming salamat na muli. Sa ngalan po ng aking pinuno, Secretary Mela Sarmiento, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ibinigay ninyong oras para
mailahad ang mga programa ng ating ahensya para sa kapayapaan. At of course sa inyong programa. Ayan, so maraming salamat po, Director Noli Mapili, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Napakarami naming natutuhan sa inyo sa mga binahagi niyo tungkol sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity o OPAPRU. Sana'y makasama pa namin kayo sa mga susunod nating panayam. Yes po. So, bago po tayo magtapos, sa ating pong programa, nais ko pong mag-share, ng isang verse, sa Bible. Ito ay sinulat ni Solomon, sa Kawikaan, or Proverbs chapter 17, verse 11. At ito ay paalala po sa ating lahat, paalala sa bawat mamamayan. Ang sabi rito sa mga Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 11. Proverbs 17 verse 11, ang sabi po rito, ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik. Kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. So, sabi nga sa wikang Ingles, ang hinahanap lang ng masamang tao ay rebellion o paghihimagsik. Kaya isusugo sa kanya ang sabi dito, isusugo sa kanya ang mabagsik upang labanan siya. So, tayo po ay para sa kapayapaan, para sa pagkakaisa, at para sa pagpapanauli ng ating pong relasyon sa ating Panginoon, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sa ating sariling pamilya, na magkaroon tayo ng mapayapa, makadiyos at matahimik po, maunlad na buhay. So, sa tulong po ng ating gobyerno, napakagandang programa ng OPAPRO, ng ating gobyerno, nagsusumikap para po maipagkaloob sa ating mamamayan ang kapayapaan, ang masaganang buhay. So, maraming salamat po, Director Noli, sa inyo pong panahon at sa pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo na maging kabahagi po ng programa po natin ngayong umaga. So, Ate Rose. Maraming salamat din, Pastor Robert at Kin, at of course Rose, at sa inyong programa, ang Binagong Buhay. Pagpatuloy po kayo at napakaganda po ang inyong programa para sa kapayapaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Yes, thank you, Sir Noli. Isang makabuluhang talakayan na naman ating natunghayan ngayong umaga. Kasama natin Ate Rose. si Director Noli Mapili. Ayun, binabati ko lang pala yung mga taga-OP ulit at meron silang announcement pala, calling all the alumni of Sorsogon National High School, Batch 2002. Please visit your official Facebook page for announcements and update regarding your 2027 Alumni Homecoming. Maraming salamat po. So, maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Salamat. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.